Eh. Tayo na at sumamba, magpasalamat sa ating Panginoon. Tayo na kumanta, sumayaw sa saliw ng tugtugan, kay inang pagmasdan ang nagkakaisa at sama-sama magkakapatid. Tayo na sumamba, kumanta. Tayo na sumamba, sumayaw kay Jesus. Tayo na at sumamba, magpasalamat sa ating Panginoon. Tayo na't kumanta, sumayaw sa saliw ng tugtugan, kay inang pagmasdan ang nagkakaisa at sama-sama magkakapatid. Ibigay kay Jesus ang iyong problema, magdasal, maghintay, magtiwala sa oras ng pangangailangan. Si Jesus ang katugunan. Si Jesus ang ating Panginoon, kailanman di kanya iiwan. Si Jesus ang ating Panginoon, kasama sa lahat ng oras. Papuri at pasasalamat tanging sa'yo, alay. Tanging sa'yo, alay. Si Jesus ang ating Panginoon, kailanman di kanya iiwan. Si Jesus ang ating Panginoon, kasama sa lahat ng oras. Si Jesus ang ating Panginoon, kailanman di kanya iiwan. Si Jesus ang ating Panginoon, kasama sa lahat ng oras. Papuri at pasasalamat tanging sa'yo, alay. Tanging sa'yo, alay.
Good morning, mga kapatid. This is the day that the Lord has made. Let us rejoice and be glad in it. Ayan. Thank you, Lord. It's Sunday po, mga kapatid. At salamat sa Panginoon, ang dami na po ng maaga. Ito pong araw na ito ay covenant natin kay Lord. Kaya tawagin po ang lahat ng mga kasama sa bahay, mga kapamilya, para sama-sama po tayong mag-fellowship ngayong Sunday. Ayan, dahil Sunday lang po natin kayo nababate. Magandang umaga po kay Sister Rose Pulanco, Sister Joy Rubio, Sister Rachel na nasa Japan. Puro to mga taga-ista. At sa mga umilin family ng Chicago. Ayan. Congratulations kay Sister Ana. Siya yung nag-graduate. Tsaka Sister Marie. Congratulations. Pati kay Iya. Congratulations, Iya. Oo, anak ni Brother Larry Castillo. Sister Nicole Nivera, good morning. Naku, si Nicole. Namimiss niya na ang comfy. Ayan. Sister Tere, good morning. Minister Jeff. Sister Celia at si Ellie, magandang umaga sa inyo. Brother Jess Mahinay, Sister Guring, kamusta po dyan sa Laia at lahat ng mga taga Laia? Magandang umaga po sa inyo. Sister Carmela Tison, Sister Eileen Simulata ng Bulacan. Magandang umaga. Yan. Sister Tere, maraming salamat po for sharing your blessing. Sister Marian Lorraine Borja, Christine Fernandez Barrera, Sister Tin, kamusta kayo dyan sa Pangasinan? Sister Chris Milanyo, ayan, Sister Chris dyan sa Delano, kamusta po? Kuya Jim and Tita Ku, good morning. Linggo na naman. Kuya Jim, thank you Lord. At Tita Ku. Diyan sa Baguio, Sister Fritz, Brother Bong, Sister Melly, Sister Tere. May nakalimutan ba akong taga Baguio? Magandang umaga po sa inyo. Sister Offie. Sana nakakanood si Tita Offie, ano? Sister Vicky Reboledo ng Paniki Tarlac. Good morning po. Sister Sally Flores, magandang umaga. Yan. Ninong Lito and Ninang Mila. At magkasunod talaga sila ni Holly, Don, and Ziki ng Comfy, Illinois. Magandang umaga. Maaga sila, Sister Chay. Kamusta ka na dyan? Sister Karen Beltran. Yung mga taga-East, maaga talaga sila rin. Sister Linda Javier, good morning. Okay. Sister Elsa Chua. Brother Bernie, Sister Vivian, good morning. Sister Vivian, malapit na ang kanyang birthday. Parang ngayon ka lang magbe-birthday na lockdown tayo, ha. Sister Marisa Roraldo, good morning, good morning. Brother Louis Bongon, Brother Boyet Seremonya ng Talim, at saka sina Sister Michelle. Sister Mitch, ano? Si Sister Isa Kabahug, magandang umaga po. Sa mga Gelido family, good morning, good morning. Minister Ali, kamusta ka dyan? Magandang umaga. Sister Beth ng Kalo. Sister Milet. Sister Rosie, magtibay ng tumalim. Tama, Minister Ali, tayo na at sumamba. Brother Bernie, walang kukuha ng mga santol. Sayang. Lockdown. Naghihintay na yung puno ko dun. May puno akong nabili dun eh. May tatak, may pangalan ko yun eh. Oo nga eh, kaso di pa pwede daw eh. Brother Jess Evangelio and Sister Charity, good morning po. Sister Elena Cancio ng Paniki. Brother Joven, si Papang at si Mamang.
Sister Mavel, kaluwalhatian ng Palakpakin. Sister Mary Grace Sandigan. Sister Mau, good morning, Brother Darwin. Sister Letty Garcia, good morning po, Sister Let. Magandang umaga. Sister Jeline, good morning. Yan. Sister Carmen, si Sister Carmen, ito ang isang walang absent talaga. Magandang umaga po, Sister Carmen Mahia. Sister Vanji Karaos. Tita Lisa, kamusta ka sa San Pablo? Okay. Dito naman sa akin. Sila Sister Aida Garcia, Jamie, magandang umaga sa inyo dyan sa Bohol. Sister Mai Aquino, ng Los Baños. Okay. Sister Blessy Pineda, good morning. Sister Siling Mendoza ng Talisay. Sister Mona Cariaga ng East. Sister Lori and Brother Ray and JM, magandang umaga sa inyo dyan. Sister Nida Bruce, magandang umaga po. From Tamayo Prayer Group. Sister Noemi, magandang umaga sa iyo. Sister Nida Ogalde, magandang buhay din mula kay Jesus. Sister Josibeth, good morning. Mami G, Sister Julie, and BJ. Happy birthday kay BJ. At happy anniversary kay Shane at saka kay Wally. Brother Dante, good morning. O, ayan mga kapatid, meron na naman pong nag-angry reaction. May problema na naman kayo sa comfy. Magkasunod pa yon, o. Napindot nyo na naman, oo. Mga kapatid, umagang-umaga, galit kayo. Ayusin nyo po yung pindot. Kasi, baka malaki nga ang daliri, iba na pipindot, yung katabi. O baka galit talaga kayo, linggo-linggo. Sister Rita Manggao, good morning. Si Brother Jess Mahinay, good morning. Sister Sally Adunay, good morning, Nay. Sister Cecil ng Bulacan, magandang umaga sa inyo dyan, mga taga Bulacan. Sister Lita Saraspe, Sister Tess de la Cruz, Sister Josie Nacional, good morning po, Brother Galo. Magandang umaga po sa inyo lahat dyan. Elaine, kamusta ka na, Elaine? Good morning. Okay. Ate Mayet, and Brother Tom, and Kathleen, good morning sa inyo dyan sa Australia. Sister Olive Caray, magandang umaga, kapatid. Sister Jerlyn ng Laia. Brother Jim Umlas, blessed Sunday din po sa inyo. Brother Patrick Besite, Eteng, and Michael. Sister Daisy, Sister Rose Iwata, Nanay During, Doc Mon, magandang umaga sa inyo dyan. Si Greg at si Zendi, good morning, pati na kay Gideon. Laki na ni Gideon, sa sobrang tagal din nagkita, biglang lumaki. Brother Orly Hilario, magandang umaga po. Hi Sister Jazz, ng FTFC. At kay Desiree, syempre ang mga Banwa at Cosme family. Woo! Melva Di Maano, good morning kapatid. Sister SP Sahul. Sister Evelina Santos, si Lola Evelyn ba to o si Jem? Parang si Jem to, no? Yung apo? O kasi apo, si Jem yata yung picture na nandito eh. Okay. Oo. Sister Mercedes Pega, good morning. Kina Joanne, Sister Virgie, magandang umaga dyan sa inyo. Sister Clarita Derada, good morning po. Sister Judith ng San Mateo. Sister Ethel de las Alas at ang de las Alas family. Good morning po sa inyo. Sister Eileen Villavicencio, aba, Sister Eileen ng Lipa. Good morning.
Okay. Okay. Brother, good morning po kay Brother Willie, Sister Soledad, and Christian Gloria. Galing po kay Sister Mai Aquino ng Los Baños. Magandang umaga po sa inyo at salamat po for joining us. Kay Sister kay Angel and Gio at Sigap. Good morning. Sister Nani Dikitanan, good morning po. San Pablo. Brother Louis Bongon, Sister Temi Bongon, good morning. Sister Laura Danganan, magandang umaga po. Sister Neva Lalog Cortez, good morning. Sister Remy Andres, good morning sa mga taga-Andres Prayer Group. Okay. Ayan. Ninang Nilda, good morning po. At kay Pastor Fred. Magandang umaga sa mga Mercado family. Sister Net, Sister Nida Gilardino. Sister Kay Banyagale. Sister Kay, kamusta kayo dyan sa San Pablo? Good morning. Sister Luman. Okay. Sister Ana Pehi. Sister Grace Sandigan. Sister Grace, hello. Okay. At ang mga angka ni Minister Ed, sila Ate Alpha, RJ, good morning. Nikki and Maki. Janine Grace ng Dubai, good morning. Paul and Michelle, naku, namimiss na namin kayo mga kapatid. Sister Ami Hernandez at ang Hernandez family, magandang umaga po sa inyo dyan sa Kalawan. Sister Lulu Madeha, kay Doc Edwin at kay Tin Lopez, good morning. Sister Mitzi Jokno. Brother June and Sister Femi Carino, good morning po. Sister Clarissa Concepcion. Sister Daisy Sarino, Toledo family. Sister Ness and Brother Tony Estrada. Sister Connie Manalad. Sister Jessica Dalangin. Okay. Brother Bobby Dungo. Brother Bobby, good morning. At sa aking mga angkan dyan sa Pampanga, sila Ima, good morning sa inyong lahat dyan. Kina Heidi rin. JJ at Tin. Brother Benji, dyan sa Callejon. Sister Elena, good morning. Pastor Lito Orap, morning to. Sister Tess Magat, Heidi Azanza, at Sister Poleng, good morning. Ninang Remen, Pastor Oying, good morning po. Okay, ang dami na natin. Uy, si Sister Nenet Soriaga. Sister Nenet, magandang umaga sa iyo dyan. Sister Nika Sebastian, Sister G. Aquino, dami Sister Evelyn Amutan, good morning. Sister Nancy Colina. Ayan. Si Lola Evelyn pala ang Evelina Santos. Lola, ikaw pala yan. Akala ko, kay Sister Agnes ka lang nanonood. Oo, Sister. Oo. Malinda Alcance, good morning, good morning. Minister Elmer and Brother Robert, dyan sa Bohol. Magandang umaga dyan sa inyo, mga kapatid. Brother Olan and Sister Annette Kiman. Sister Tess and Nanay Huling Francisco. Good morning, Dek. Si Dek lagi, Dek. I love you, Dek. Si Brother Jojo Rosilio and siyempre, si Brother Joe Marie De Palio and Sister Ami De Palio. Brother Larry Gaviria, Kaka, magandang umaga. KB and Sister Linda. Sister Carmen Sebastian. Good morning. Ay, si Cory, Yes, watching from Japan, Sister Cory. Si Glenn Riosa at ang mga Riosa family. Pastor Ray. Hindi. Riosa family sa Nasugbo. Sila Sister Chit.
Sister Rachel yon. Pastor Ray, magandang umaga po. Levi and Ray and Jacob. Oh, nakakamiss din to si Jacob. Kuya Ernie, good morning. Sister Odette Malaki de Mesa. And Ronnie, good morning sa inyo dyan sa Nueva Ecija. Mga Rigor family sa Fairview. Sister Lita Real. Si Nico Barrios. Si Iko na ang aga-aga lagi. Woohoo! Okay, Sister Nida Hernandez and Sister Marla. Naku, hindi ko na po kayo mabasa lahat at magandang umaga sa inyo. Pwede na tayong mag-umpisa sa dami natin. Sister Inda Javier, mami ni Sister Chris. Andito, Sister Connie. Okay, Sister Olive de la Cruz. Si Sister Olive ba'y nasa Bohol? No? Nasa Pasig siya ngayon? Sister Olive, good morning. Okay, mga kapatid, tayo po'y mag-uumpisa na, ha? At magandang umaga sa inyong lahat. Sa mga hindi ko na po nabate, good morning po sa inyo. Yolanda Mendoza, si ating Yoli. Oo, Teng. Mga kamag-anak ko yan sa Pampanga. Thank you, Lord. Okay, tayo po ay mananalangin. Tawagin po natin si Minister Dodi para sa ating opening prayer. Manalangin po tayo, mga kapatid. Dito po muna sa aklat ng Joshua chapter 1 sa verse 8 sa wikang Tagalog, mga kapatid. Basahin ko lang po sa atin. Joshua chapter 1 verse 8. Ang aklat na ito ng kautusan ay huwag mahihiwalay sa iyong bibig, kundi iyong pagbubulayan araw at gabi, upang iyong masunod na gawin ang ayon sa lahat na nakasulat dito. Sapagkat kung magkagayoy, iyong pagiginhawain ang iyong lakad. At kung magkagayoy, magtatamo ka ng mabuting kawakasan. Dakila at makapangyarihan naming Ama sa langit, banal at kailanman ay hindi nagbabago sa iyong mga pangako. Pinupuri ka namin at pinasasalamatan sa araw na ito na kami po ay muli ninyong tinipon sa pamamagitan po ng live streaming upang kami po ay pagpalain, tanggapin namin ang inyong mga salita at ganun din po ay lahat ng mga kapatiran namin na nasa lahat ng dako ay mapagpala po. Panginoong Hesus, muli po, manguna po kayo, mangusap po kayo at magturo sa aming lahat. Salamat, Lord. Ang lahat ng ito ay dalangin namin sa pangalan ni Jesus. Amen. Praise God. Hallelujah. Good morning, mga kapatid. Good morning Happy po. Sunday. Blessed Sunday, everyone. Thank you. Amen. Hallelujah. Praise the Lord, O my soul, all my being. Praise His holy name. Praise the Lord, O my soul. And do not forget how kind He is. Hallelujah, mga kapatid. Alam ko po na lahat tayo ay handang-handa na magpuri at magpasalamat sa Panginoon. Kaya this is the day, no? Ito yung araw na tayo ngayon ay magbibigay ng parangal sa ating Panginoon. Kaya awit tayo, mga kapatid. Sumabay po kayo, lalo na po ng lahat ng mga nanonood ngayon. Tumayo na po kayo dyan at tayo Amen. magpuri sa Panginoon. Amen. Amen. Hallelujah. Praise you, Jesus. Oh, thank you, Lord.
ako titigil. Buhay ko, wala nang hihigit pa sa buhay ko ito. Maraming salamat, aking Panginoon. Sa papupurihin ka, pupurihin kita, O Yahweh, ng buong puso ko. Mga kahanga-hanga, ginawa mo ihahayag ko. Dahil sa'yo ako'y aawit ng may kagalakan. Pupurihin ka, O Diyos, ng kataas-taasan. Di ako titigil na magpasalamat sa kahanga-hangan ginawa mo sa buhay ko. Wala nang hihigit pa sa buhay ko ito. Maraming salamat, aking Panginoon. Buksan ang iyong mga mata, gumising na at magsaya, kalimutan na ang problema, tayo na't magpuri kay Jesus. Buksan ang iyong mga mata, gumising na at magsaya, kalimutan na ang problema, tayo na't magpuri sa Kanya. Hallelujah, 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 hallelujah. Di ka iiwan, di ka pababayaan. Lumapit ka, umawit ka, at magpuri sa Kanya. Hallelujah, 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 hallelujah. Thank you, Jesus. Hallelujah. Thank you, my Jesus. Hallelujah. Patuloy po tayong umawit at sumamba sa ating Panginoon. Anumang pagsubok ang ating dadaanan at pinagdadaanan, patuloy pong magtiwala lamang tayo sa ating Panginoong Jesucristo. Hallelujah. Katangi-tangi ang pangalan mo, Panginoong Jesus. Walang iba sasambahin kundi ikaw lamang, Panginoon. Bawat saglit ng buhay ko, bawat pintig ng puso ko, sasambitin
tani-tani ang pangalan mo, Panginoong Jesus. Walang iba sasambahin kundi ikaw lamang, Panginoon. Bawat saglit ng buhay ko, bawat pintig ng puso ko, sasabihin ng labi ko'y ikaw, ano man ang mangyari sa buhay ko, pangalan mo, Jesus, ang tatawagin ko. Bawat saglit ng buhay ko, bawat pintig ng puso ko, sasabihin ng labi ko'y ikaw, Jesus. Para sa'yo lamang ang papuri, dakilang Diyos Ama na nagmamahal sa atin, hindi pinagkait ang bugtong na anak na sa atin na naglikha, Diyos. O aking Diyos, kay buti mo sa lahat ng nagmamahal sa'yo. Dakila ka sa lahat ng panahon. Pangako mo'y tinutupad, maasahang lagi. Para sa'yo, Jesus, aking Diyos. O aking Diyos, kay buti mo sa lahat na nagmamahal sa'yo. Dakila mo sa lahat ng panahon. Pangako mo'y tinutupad, maasahang lagi. Para sa'yo, Jesus, ang papuri. Para sa'yo, Jesus, ang papuri.
Thank you, Lord, sa napakagandang worship natin sa Panginoon. Alam ko po, nalugod si Lord sa ating pag-aawitan. Thank you, Lord. Gusto ko lang pong i-share sa inyo itong Daniel 6 verse 16. Your God, whom you serve continually, will deliver you. Yan. Minsan po kasi when things are not going well in our lives, nakaharap po tayo palagi sa isang malaking dilema. Ang dilema po is to trust God or not to trust God. Especially po kung medyo ang tagal na nung pinagpe-pray mo, o kaya sobra yung pagsubok na dinadanas mo, o hindi talaga po kagandahan ng iyong sitwasyon. So, nag-aagaw yung magtitiwala ba ako kay Lord o titigil na ba ako ng pagtitiwala kay Lord? Pero po, the more we focus on our problems po, on our difficulties, dun sa mga pains natin, the more it gets bigger, mga kapatid. Kadalasan po kasi, nakakwento natin sa maraming tao yun. Alam mo ba, na dumadanas ako ng ganito, dumadanas ako ng ganyan ngayon. Tapos biglang sasabihin ng mga ibang tao sa'yo, talaga ba? Kawawa naman. So, the more they pity you, mga kapatid, the more pity they give to you, the bigger your problems, difficulties, and pains gets bigger. Lumalaki talaga siya. At pag ang problema po ay lumaki sa paningin natin at sa perception natin, mag-uumpisa na po itong mag-overwhelm sa atin hanggang sa malilesen na yung confidence natin na nanggagaling sa Panginoon. Yun po ang ginagawa na kapag ka ang problema mo, ay ikaw rin naman minsan ang nagpapalaki. Tandaan po natin that God always operates on the basis of principles. Principles of what? Principles of His Word. Hindi po siya nagbabago pagdating doon. Laging ang operasyon po ng Diyos ay umiikot sa kanyang mga prinsipyo ng salita niya. So kailangan alam mo kung ano yung mga salita ng Diyos. Kasi kung doon lang umiikot sa prinsipyo na yon, ang mga pagpapasya ng Diyos sa buhay natin, dapat alam mo, mga kapatid. Halimbawa, isang prinsipyo, that God always acts on those who wait on Him. Prinsipyo yon. So saan galing yung prinsipyo na yon? Sa salita nga po niya. Halimbawa, kagaya sa Psalms 27:14, ang sabi doon, wait on the Lord. Be of good courage, and He shall strengthen your heart. Wait, sabi rito, I say on the Lord. Tapos sa Isaiah 40:31, but those who wait on the Lord shall renew their strength. Tapos sa Lamentations 3:25, the Lord is good to those who wait for Him. So, kapag yung prinsipyo that God always takes care of those who wait on Him, at meron siyang mga Word of God na binabackupan yung prinsipyo na yon, edi gano'n man kahirap ang sitwasyon that you are in, maiintindihan mo, malalaman mo, hindi ka ma-overwhelm at hindi rin mawawala yung assurance and confidence mo na nanggagaling sa Panginoon. Kaya kailangan, you must know His words. So you'll know what God is up to. Di ba? Kasi minsan po, ang pamamaraan ng Diyos, most of the time, hindi natin gusto. Parang we do not like it. Kasi ayaw natin sa ganitong sitwasyon, ayaw mo nang nahihirapan ka, ayaw mo nang wala ka dun sa comfort zone mo, pero yun po ang desisyon ng Diyos na kailangang daanan mo. Pero kahit na hindi mo siya magustuhan, kapag ka alam mo ang Word of God, may understanding ka, malalaman mo kung bakit niya yung ginagawa, at laging nasa kaisipan mo that He is in control. Kasi siya ang may gawa nun, siya ang may gusto nun, na mag-undergo ka doon. So, the Lord is in control sa mga nangyayari sa inyo. Kaya po, the enemy and the world and the people around you po will come up with every kind of problem, but you will always come up with every kind of principles na nanggagaling dun sa Word of God para labanan lahat yung mga dinadala sa yung mga problema. So, just obey Him, leave everything to Him,
and you're going to have the peace, the joy, the assurance, the confidence. It doesn't make any difference po mga kapatid what's going on. He's gonna take care of it. Kasi po, what comes into your life is what God allows. Tandaan po natin yon. What comes into your life is what God allows. If you are a child of God, what He allows for a reason. Alam mo dapat yon. You may not like it, but let Him have His ways sa buhay mo, mga kapatid, and He'll take care of you. Sabi nga po nung sa Psalm 37, 3-5, di ba meron kang kanta rito, Sister Sally? Psalm 37, 3-5. Trust in the Lord and do good. Live in the land and be safe. Delight yourself in the Lord. He will give the desires of your heart. So let Him have His ways in your life. At siguradong sigurado mga kapatid, He will take care of it anuman ang sitwasyon mo ngayon. Sigurado tayo doon. Amen. Thank you, Lord. Ngayon naman po, dahil merong may nag-birthday na kapatid natin, magpapasalamat po siya kasama yung kanyang mother dahil ito po ay araw na ibinigay ng Diyos sa kanya. Pero sa birthday niya, marami pa po silang mga blessings na natanggap kahit po lockdown. Kaya pakinggan po natin ang pagbabahagi ni Sister Josebeth at ni Brother BJ. Good morning, Jesus. Good morning, Comfy family. Good morning po sa inyo lahat, sa aking asawa. Good morning po. Batian na. Good morning din po. Napakalaki pong pasasalamat itong pinagkaloob sa amin ng Panginoon kasi ang sarap pong magpasalamat sa Panginoon. Babasahin ko po yung aking verse para sa aking anak. Sabi nga po dito sa Psalms 127 verse 3, narito ang mga anak, ang manam na mula sa Panginoon, ang bunga ng bahay bata ay kaniyang gantimpala. Napakapalad namin sa Panginoon kasi pinagkalooban kami ng isang anak. Bagamat po blessed po kami kasi lahat po ng pinag-pray ko kay Lord ay nasa aking anak na. Kaya po ako ay nagtitiwala sa ating Panginoong Hesus kasi ang kayamanan po ay nagagaling sa Panginoon na ibibigay sa ating mga anak. Joshua, Kabanata 1, Talatay 9. Hindi ba kita inutusan, ikaw ay magpakalakas at magpakatapang ng mabuti. Huwag kang matakot ni manglupaypay, sapagkat ang Panginoong mong Diyos ay sumasa iyo saan ka man pumaroon. Yung pong verse na yan ay nung una pa ako, dalaga pa ako. Sabi nga po, nung hindi ko pa nakikilala ang Panginoon, bago ko pa lang po siya makilala, sabi niya, sa lahat, magpakalakas, magpakatapang, huwag matakot, at manlupaypay. Napakabuti po ng Panginoon kasi po yan, pinangahawakan ko lagi. Ang pagpapala po lagi na sa Panginoon, ang kalakasan. Kailangan po hahawa ka sa Kanya para hindi ka po manlupaypay. Ang ikalawa naman po ay mula sa 1 Kabanata 15, Talata 4. Kayo'y manatili sa akin at ako'y sa inyo, gaya ng sanga na di makapagbunga sa kanyang sarili, maliban na lang kapag nakakabit sa puno. Gayon din naman kayo, maliban na kayo'y manatili sa akin. Yan po. Ang Panginoong Hesus po ang puno at tayo po ang sanga na nakaugnay sa Kanya upang tayo'y managana sa bunga. At lahat po tayo'y pagkakaloob niya sa atin ang lahat-lahat. So, talagang napakabuti ng Panginoon kasi talagang simula po noon, talagang lahat po ng pagsubok dumating po sa aming buhay mag-asawa sa sobrang dami po ng lait sa amin. So talagang ang Panginoon lang po ang lagi naming pinangahawakan ng aking asawa. Lahat po ng pagsubok na yan, ihahabiling ko lang po sa Panginoon, iiyak ko lang po yan, and then bahala na po ang Diyos, siya na po ang bahala sa amin. Ang pangatlo naman po ay mula sa Awit, Kabanata 18, Talata 20. Ginantimpalaan ako ng Panginoon ayon sa aking katuwiran, ayon sa kalinisan ng aking mga kamay ay ginantimpalaan niya ako.
Yun po. Sabi nga po dito, ang gantimpala, ang Panginoon po talagang napakabuti. Kasi ang katwiran ko, kailangan ay tanggalin po natin ang mga sama sa ating tanggalin ang alis, ang tinik sa ating puso. Kasi po, kung meron po tayong masasama sa ating mga kapwa, kailangan po linisin muna natin ang Panginoon. Ang sabi nga po niya, pagpapalain tayo dahil sa ating bibigyan niya tayo ng gantimpala, kailangan po ang gantimpala po niya, sa Diyos ang awa, nasa taong awagawa. Kaya nga po, patuloy po kami nagpapasalamat sa Panginoon kasi sa sobrang dami na po ng pinagkaloob sa amin ng Panginoon, hindi po kami pinapahirapan. Sabi ko nga po sa Panginoon, lahat po ng aming hilingin, lahat po yan ay pinagpipray muna namin mag-asawa bago namin pasukin ang hindi karapat-dapat at ano ang dapat. So, napakabuti ng Panginoon. Tatanguli naman po ay mula sa unang Korinto, Kabanata 13, talata 13. Datapwat ngayon na natili ang tatlong ito, ang pananampalataya, ang pag-asa, at ang pag-ibig. Ngunit ang pinakadakila sa mga ito ay ang pag-ibig. Ayun nga po, sabi niya nga, kayo po ang mga kapatid, sa aking mga kapatid, sabi nga, manatili, salamat sa Panginoon, ako pinili para sa aking pamilya, sa mga mahal ko sa buhay. Salamat sa kanyang salita at sa gabay, sa mga gabay. Kasi kung wala akong gabay ng Panginoon, siguro hindi ako mananatili. Wala mawawala yung aking pananampalataya at pag-asa at pag-ibig ng Diyos. Kaya buong puso po ako nagpapasalamat sa Panginoon kasi po, lagi po ako nagbibigay ng kasiyahan sa mga tao. Bagamat po, sabi nga niya, ang kayamanan ay galing sa Kanya, pero magtiwala ka lang sa Kanya at pagkakaloob niya sa iyo lahat. Sige anak, magpasalamat ko sa Panginoon. Nagpapasalamat po kay Lord kasi nga po, birthday ko na naman po, isang taon na naman po akong lumipas at 16 years old na ako. Salamat po sa blessing, sa guidance, sa health at saka sa security na na-provide niya sa akin at sa family ko. Sana po, gabayan niya po rin lahat ng mga family members na malayo sa amin at saka malalapit sa amin, na sana ilayo niya sa kapahamakan at sana ay i-bless niya rin po. Sana rin po gabayan niya rin po sila papa, sila tito, at saka lahat ng mga kamag-anak namin na nasa ibang bansa, lalo na po ngayon na nasa amidst tayo ng COVID-19. Salamat din po kay Lord dahil nga po yun, natanggap ko na po yung report card ko and nakaka-amaze po talaga kasi nga po hindi ko rin po in-expect yung grades ko. So maraming salamat po talaga kay Lord. So, ang papurit pasasalamat po namin ay aawit po kami ng aking anak. Bahala ng Diyos kasi po, feeling ko nandito po yung asawa ko sa katabi ko. Okay po, sige po. Ikaw lamang, Jesus. Ikaw lamang, Jesus, ang aking Panginoon. Gamitin mo ako habang buhay. Walang iba sa puso ko kundi ikaw, Jesus. Mananatili kang tapat sa habang panahon. Salita mo'y liwanag ng aking buhay, patnubay sa aking daranan. Hindi pagpapalit, maging sa ginto at pila, tanging ikaw, Jesus, ang aking kailangan. Tanging ikaw, Jesus, ang aking kailangan. Salamat sa pagtitiwala ng Panginoon. Salamat sa lahat. Salamat sa iyo, Panginoon. Bagat laking puso namin ang pasasalamat sa lahat-lahat. Salamat po. Thank you, Lord. I love you, Lord. Kumusta dyan sa Mauban? Happy anniversary. Kasi I love you na. I love you pa. I love you. Love you pa. Happy Kuya BJ!
God bless you! Happy birthday, DJ! Naway sana patuloy kang maglingkod kay Lord, gamitin mo yung talent mo para kay Lord at madaming araw pa, madaming years pa na makasama ka namin sa CSA. Happy birthday, enjoy mo yung araw mo. Hello, Kuya PJ. Happy birthday, Kuya PJ. God bless you. Magpakabait ka. Happy birthday, Kuya PJ. God bless you. Wait! Hi, Brother PJ. Happy birthday. See you. Ingat, God bless, and keep safe. Birthday ulit, Brother BJ. Ayan. Alam niyo po, walang sawa sa pasasalamat ang pamilya na yan. Kagaya rin po ng karamihan sa atin. Alam niyo po, minsan, yung mga, marami pong nag-PPM sa akin, yung mga nag-uhulog ng mga tithes nila, na direkta sa bangko. Alam niyo, nagtataka po ako. Sabi ko sa kanila, may work pa po ba kayo? Kasi nga, na may mga tithes pa silang sinesend. Alam nyo, sabi po nila, alam nyo, Sister Rina, nagugulat nga rin po ako. Bigla na lang pong nasa ATM ko yan. Hindi po nila alam, wala silang trabaho, pero sumusweldo pa rin po sila. Kagaya po yan ang sinabi sa Psalm 34 verse 10. Even lions go hungry for the lack of food, but those who obey the Lord lack nothing good. Kaya, ang lockdown, sabi nung iba, mas marami pa ang pagpapala. Kaya ayan po ang mga anak ng Diyos. Ngayon naman po, i-welcome natin ang patriarchs para po sa kanilang love offering sa Panginoon. Hello. Praise. Check. Hello. Good. Good morning, Jesus. Good morning po sa lahat. Jesus. Fellowship. Praise God. Morning po. Morning. Ayan. Praise. Hello. Check. Hello. Thank you, Lord. Hey. Meron. Check. Okay. Ang salita mo, Panginoon, ay napakahalaga. Higit pa sa ginto at pilak ng buong sanlibutan. Ang salita mo, Panginoon, ay napakahalaga. Higit pa sa ginto at pilak ng buong sanlibutan. Kay buti mo, Panginoon, kay ganda ng iyong kalooban, tinutupad ang pangakong binitiwan. Kay buti ng ginawa mo sa likod mong minamahal. Ang salita mo, Panginoon, ay napakahalaga. Higit pa sa ginto at pilak ng buong sanlibutan. Ang salita mo, Panginoon, ay napakahalaga. Higit pa sa ginto at pilak ng buong sanlibutan. Kay buti mo, Panginoon, kay ganda ng iyong kalooban, tinutupad ang 'Ang pangakong binitiwan, kay buti ng ginawa mo sa likod mong minamahal. Ang salita mo, Panginoon, ay napakahalaga. Higit pa sa ginto at pilak ng buong sanlibutan. Ang salita mo, Panginoon, ay napakahalaga. Higit pa sa ginto at pilak ng buong sanlibutan. Kay buti mo, Panginoon, kay ganda ng iyong kalooban, tinutupad ang pangakong binitiwan.
ginawa mo sa lingkod mo minamahal. Kay buti mo, Panginoon, Panginoon, kay ganda ng iyong kalooban, tinutupad ang pangakong binitiwan. Kay buti ng ginawa mo, kay buti ng ginawa mo, kay buti ng ginawa mo, sa lingkod mo minamahal. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Maraming salamat sa ating mga patriarchs, men in blue. Ayan, dahil kay buti ng ginawa mo sa buhay ko ang awitin nila, tawagin ko na, Mang Boy, wag na po kayong lumayo. Mang Boy. O, dahil anniversary nila ni Ina at ni Mang Boy nung isang araw, sila pong dalawa ay magpapasalamat. Ayan. Talagang pinagpapasalamat ang anniversary nung dalawang to dahil kung narinig nyo yung sharing nila, di ba? Ang ganda ni Ina. Good morning, Lord, at good morning sa ating mga kapatid. Nagpapasalamat po kami. Salamat din po sa mga bumati sa lahat ng mga kapatid sa Facebook. Nagpapasalamat po kami. At nagpapasalamat po kami sa kahapon po ay aming anniversary ni Brother Boy. 47 years na po kami nagsasama at nagmamahalan. Thank you, Lord. Salamat sa Panginoon. Kay buti talaga ng ating Panginoon. At kami binayaan ng 5 malulusog at mga pogi, magandang anak. Thank you, Lord. Napakabuti talaga ng ating Panginoon. Salamat at maaga namin nakilala si Lord. Kasi kung hindi namin agad nakilala, sana kaya kami pupunta. At sa aming mga anak, salamat at sila'y mababait at wala na akong masabi. Sobra-sobra ang biyayang pinagkakaloob ni Lord. At thank you, Lord. Alam ko, aabot pa kami sa 50 years na golden anniversary. Thank you, Lord, sa lahat-lahat. Thank you, Lord. Ayon sa tradisyon, pagka first year anniversary, ang iririgalo mo, yung mga something of paper ba? Papel. Pagka ikalawang taon, something of wool o kaya tela. Pagka ikatlo, pwedeng mga leather. Ganun. Pero kapag ka 47 years, parang hirap mo na kung ano ipapa. Pero pagka nakaabot ka ng 47, parang something immovable. Parang hindi na magagalaw eh. Kaya mahirap palampasin na hindi mo ipagpasalamat yung ganitong napakadakilang gawa ni Lord. Hindi sa amin. Kanina nga, nagmamahala, nagkatawanan tayong lahat kasi hindi naman ganyan ang dating buhay. Ngayon lang natin nararanasan yan. Kaya yan na maganda sa nakaraan. May natututunan tayo. Nakaraan, patuloy tayong ginabayan, inalalayan ni Lord, patungo sa purpose niya sa atin. Sa kasalukuyan, patuloy niya tayo inaalagaan. At ang panginaharap, tiyak yan sa kamay ni Lord. Andun na tayo. Kaya sabi nga, yung bahay, kayamanan, namamana yan sa magulang. Pero ang mabuting may bahay, ang mabuting ama ng tahanan, si Lord ang nagkakaloob niyan. At yan, walang tsambahan kay Lord. Lahat yan tinakda. Kaya salamat sa Diyos na nandito kami ngayon. At ang daming bunga. Hindi lamang mga anak at apo, kundi pati sa ikaluluwag ng buhay nasa aming lahat. Purihin ka, Panginoon. Pero pala akong sabi ni Brother Boy kasi yung apo ko maliit, yung kay Ayan, si Ezekiel, kada tatawag ako sa bahay, hello, sabi naman niya, hello Erlinda, kumusta ka na Erlinda? What is your order Erlinda? Maloko ka talagang bata ka, sabi ko. Kaya nakakatuwa, pati mga apo, kalugod-lugod talaga. At thank you Lord at yung mga aking mga apo at hindi sila at kilala din nila ang ating Panginoon. Salamat sa Panginoon.
Thank you, Lord. Alam nyo, Mang Boy, madali lang daw po kay ina para hindi na kayo mag-isip. Cash na lang daw. Oh, immovable pa daw. Ay, ina, immovable daw yung savings ni Mang Boy. Kaya, alam nyo po, ang pupogi nga ng mga anak nila. Pinakapogi sa lahat, baka magalit sila eh. Sabi nga ni Minister Jerry, beauty is in the eye of the beholder. Sabi po sa Proverbs 19:14, houses and riches are an inheritance from fathers, but a prudent wife is from the Lord. Ayan. Ngayon naman po, meron tayo ulit magla-love offering na mga teenagers. I-welcome po natin ang GOG. Gift of God. Take the teachings you heard me proclaim in the presence of many witnesses and entrust them to reliable people who will be able to teach others also. Take the teachings you heard me proclaim in the presence of many witnesses and entrust them to reliable people who will be able to teach others also. 2 Timothy 2:2. Hallelujah. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, let us proclaim the gospel. 2 Timothy 2:2. Hallelujah. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, let us proclaim the gospel of Jesus Christ. Take the teachings you heard me proclaim in the presence of many witnesses and entrust them to reliable people who will be able to teach others also. Take the teachings you heard me proclaim in the presence of many witnesses and entrust them to reliable people who will be able to teach others also. 2 Timothy 2:2. Hallelujah. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, let us proclaim the gospel. 2 Timothy 2:2. Hallelujah. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, let us proclaim the gospel of Jesus Christ. The harvest is plenty, but the workers are few. But as for me and my house, we will serve the Lord. 2 Timothy 2:2. Hallelujah. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, let us proclaim the gospel. 2 Timothy 2:2. Hallelujah. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, let us proclaim, lift up His name, delight in the Lord for His goodness. Let us proclaim, lift up His name, the light of the Lord for His goodness. Let us proclaim, lift up His name, the light in the Lord for His goodness and His love. Pagkabataan pala kumanta niyan, no? Oo, mabilis. Pero hindi yan kaya ng mga Kaya nga sabi ng mga nanonood, malapit na daw palitan.
Thank you, Lord. Dako na po tayo sa ating word ngayon, pero bago po tayo dumako sa ating word, meron muna tayong song before the word. Tayo na po tayong lahat, pati dun sa mga nasa bahay, mga kapatid, at maghanda na po tayong lahat para dun sa Word of God. Seek ye first the kingdom of God and His righteousness. And all these things shall be added unto you, Hallelujah, Amen, Hallelujah, Amen, Hallelujah, Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Verse 12. Babasahin ko sa New King James Version. Colossians 1, 9 to 12. For this reason, we also, since the day we heard it, do not cease to pray for you and to ask that you may be filled with the knowledge of His will in all wisdom and spiritual understanding, that you may walk worthy of the Lord, fully pleasing Him, being fruitful in every good work and increasing in the knowledge of God, strengthened with all might according to His glorious power, for all patience and long-suffering with joy, giving thanks to the Father who has qualified us to be partakers of the inheritance of the saints in the light, the message of the Lord. Hallelujah, hallelujah. Lord, again, lahat po ng papuri, parangal sa iyo po lamang. Ito pong mga talatang ito sa inyo po magmumula lahat ng kaalaman, karunungan, at pinakamahalaga, ang anointing of the Holy Spirit be upon me, upon us all, and also the grace for us to obey. May the words of my mouth and the meditation of my heart be pleasing to you, our rock, our Redeemer, our Lord Jesus. In Jesus' name we pray. Ayan. Upo tayo, mga kapatid, at magandang umaga sa ating Panginoong Jesus at sa lahat ng Comfy family. Ayan, At sa lahat, hindi lamang dito sa Pilipinas, alam kong kayo'y nasa kalingan ni Lord lahat, Itong ating paksa ay meron akong mga itatanong sa inyo. At tabihan niyo yung inyong mga may mahal sa buhay o yung mga anak at sabay-sabay kayong sumagot, At pagkatapos, tuloy-tuloy lamang tayo. Okay. Ito yung mga reflective questions. Una, sisigaw kayo ng sagot, Malakas, Maski dito sa atin sa loob, bagamat meron tayong social distancing. Hiwa-hiwalay, oo.
Pero dahil ang mga naki, Lord, talagang mainit yan sa pag-ibig kay Lord. Sali tayo ha, sabay ha, sigaw ha, sigaw ha. Sigaw tayo ha, sabay-sabay ha. O ito, mga kapatid, yung sagot ha. O ready na ba kayo? O sige, ito na. Sino ang pinakamatalinong nabuhay sa lupa? Ba? Ulit. Ha? Lakasan natin ha. Sino ang pinakamatalinong nabuhay sa lupa? Haring Solomon. Aba? Yan ba ang isinigaw nyo? Pwede bang marinig? Parang sino yan? Can I hear an amen? Sino ba yung nagsasalitang ganyan? Minister Ed. Oh, Minister Ed, yan ba ang sinigaw mo? Okay. O, pangalawang sigaw o shout of exaltation. Kung si Jeff, ano si Jeff? Jeff? Okay. Kala ko si Jeff. Okay, tuloy na tayo. Ano na ba yan? Ito na yung, so kung sinigaw niyo si Solomon, okay, ito na yung tanong. Pangalawa ha, sisigaw din kayo. Sali tayo ha. Sali. Sino ang pinakamasayang tao sa balat ng lupa? Walang sumigaw dito. Ulit. Hindi nila narinig ata eh. Sali kayo, sali. Sali dito, sali sa bahay. Ulit. Sino ang pinakamasayang tao na buhay dito sa lupa? Wala, hindi makasagot. Sumasagot ba? Iba-iba? Kala ko, isisigaw nyo. Ako! Hindi ba kayo masaya? Ulit. Hindi, sige lang. Sino pinakamasayang tao na buhay sa lupa? Nabago na kayo. Ang bilis nyo magbago. Ako, aba? Okay. Sister Marisa, Uichi. Auchi. Kasi akala ko yung Uishi. Okay. Alam nyo ba na maraming mga mangangaral tinanong yung congregation. At ang totoo nun, medyo lahat iba-iba. Pero ang pinakamasayang nabuhay dito sa lupa, si Jesus Christ. Oo, si Jesus Christ. O ngayon, isigaw natin, sino pinakamasayang tao na buhay dito sa lupa? Ayan, si Jesus Christ. Kasi yung kanyang pag-ibig, ibinuhos sa atin at mission accomplished siya. Kaya siya yung pinakamasayang 100% God and 100% man na masaya. Kaya nga yung aking paksa ngayon ay kung nung nakaraan, ang ating paksa ay Sweet Jesus. Today naman, Smiling Jesus. Ayan, ha? Dito nga sabi ni Sister Ria, di ba doon sa Facebook natin, meron bang tawag diyan? Emoticons ba yan, Beb? Oo. Di ba doon sa pag magko-comment kayo, meron doon sa taas, na para meron kayong pinipindot. Ang kadalasan na pipindot ko dyan yung approve eh. Doon sa mga pinopost nyo, approve. Pero, yun. Pero meron doon, di ba yung mga emoticons, merong malungkot, merong masaya, merong angry. So, sunod na tanong, okay? Gusto nyo bang makasama ang taong laging galit? Ayaw. Gusto nyo bang makasama ang taong laging nakasibangot? Amen daw, Meron bang umi-amen doon? Gusto nyo bang makasama ang taong laging galit? Ayaw. Gusto nyo ba ang taong laging naka-smile? Okay. Amen. Ulit. Gusto nyo bang makasama ang mga taong laging naka-smile? Ayan, lumakas na. Ay, birthday pala ni Marco. Oo, Marco, di ba?
Oh, Marco, magbablowout ka mamaya sa amin, ha? Okay, tuloy na tayo. Ngayon, tingnan niyo yung mga misis niyo o mister niyo, sa mata. Sige. O kaya yung mga apo, anak, tingnan niyo sa mata. Ito, nakatingin na kayo sa mata. Okay, yan. Totoo, yung parang, kasi the eyes is the window of the soul. Oo. Tingnan nyo sa mata. Ako rin titignan ko sa mata yung misis ko. Nandito, yan ha. Tayo ba'y nakatingin sa mata? Kita ko daw siya. Basta, nandiyan yung mata ko. Okay na yan. Kayo rin, tingnan nyo yung mga misis nyo sa mata. Sabihin nyo ganito ha. Tanungin nyo ha. Kailangan yung pag tinanong nyo siya, tatanungin nyo rin yung isa. Parehas kayo, ha? Yung isa muna, tapos yung isa naman, ha? Lalaki muna, tatanungin nyo yung misis nyo. At yung misis, sasagot ng isa lang. Isa lang, ha? Pero kailangan to, hindi praktisado. Kasi kung ano yung laman ng puso, yun lalabas sa ating lips. Ayokong nguso sa lips. So, ano to? Spontaneous to. Ready na ba kayo? Tinitignan nyo na ba yung mga misis nyo? Ang magtatanong, yung mga brother husband, yung sasagot mga misis, ha? Ito na. Ito yung tanong. Pero yung misis, kailangan, ang sagot, talagang galing sa puso, hindi na nag-isip, ha? Okay, ito. Tatanungin ko na. Sabihin, ha? Babe, ha? What makes you happy? Okay, very good. Okay. Sino yung sumagot dito sa loob? Si Ana. Si Ana? Ana natin? Okay. Ang sagot ng baby ko, ang bilis kung wala kayong baby, pasensya kayo. Si Sister Nene nga kahapon, kailangan isa lang. Okay, tuloy. So, ang sagot ano sagot ng misis nyo? Yan ha, nakuha nyo na yung sagot. Ang sagot sa akin ni Beb ko, Sister Ria, sabi niya, you! Ano ba sagot sa inyo nung misis nyo? No, kayo, sige. Dito daw, meron sumagot na isa. Sabi, sino ba nagtanong? Si Minister Otan? Tanong ni Minister Otan. Dito nga, Minister Otan, mabilis lang. Para marinig niyo yung sagot. Dali. Dali, dito tayo kagad, dito. Tanungin mo na siya. Hindi, kahit dito na lang, kahit na walang... sige, abot yan. Ito yung mic ko, malakas ang boses ko Dito. Ayan. Tatanungin mo siya. Eye to eye. Yan, eye to eye. Lakasan mo. Ulit. What makes you happy? Shopping daw. Shopee, sabi, what makes you happy? Wag na ako magmamay ko. Gusto nyo isa na lang mag-asawa? Ito, gugulatin ko sila, Minister Arnold and Sister Lisa Pangilinan. Dali na, dito. Wala nang isipan dyan, Bilisan nyo! Dito. Tatanungin mo, Sister Lisa. Dali na, sali kayo. Sige. Ito na. Ayan, dito. Yun, doon. Walang isipan yan, ha? Lapit. Eye to eye. You happy? Gaya naman. Sige. Ano daw? You and the family. Okay. Gusto nyo bang, tumawag pa ng iba? O kayo naman, yung mga naman. Walang sounds? Ang sagot ni Sister Lisa, nung tinanong ni Brother Arnold, sabi, what makes you happy? Sabi niya, you and my 2 kids. Ayan. Yung mga sister naman. Kaya siyempre, sasabihin nyo na, gagayahin nyo na lang, you Oo. Pero, ikaw, magtatanong? Wag na muna, ako na muna dito, tuloy na tayo. Sige. Naku, mapapasubo ata ako dito, Tingnan natin kung ano sagot mo. Gaano mo ako kamahal? Tingnan mo, ang tagal! Walang suka.
Kala mo, ha? No, wala sukat. Siyempre, sabi ko ano sabi ni Minister Boy, immovable. Aba, ako naman, immeasurable. Ha? O, Beb, ano na? Immeasurable. Immeasurable. Oo, kung si Minister Boy, 47-year anniversary, sabi niya, immovable, immeasurable, tsaka indomitable. Persistent faith. Siyempre. Tingnan nyo na lang sa dictionary yung mga kapatid. Sige, okay. So, ngayon, yung mga anak nyo, tanungin nyo rin. O kaya yung mga, alam mo, yung tatay, nanay, tatanungin, mga anak, ano ba, di ba kung naalala nyo, meron akong family dito, tinanong ko yung isang anak ng worker, ang sagot niya, ang nagpapaligaya sa kanya kapag nakita niyang masaya ang kanyang nanay. At ang nagpapaligaya sa kanya ay yung kanyang passion na tumugtog ng musika. O yung mga anak nyo, mga nanay, tatay, tingnan nyo yung mga anak nyo. Andyan lang naman tayo sa bahay eh. Sige, kumpul-kumpul sila. Tingnan nyo ang sagot. Tatanungin nyo, mga anak. Sige, tayo, mga nanay, tatay. Ready? Mga anak. Sali rin kayo ulit. Mga anak. Ano nagpapaligaya sa inyo? Sagot naman yung mga bata. Ano daw? Di ngayon, makikita nyo ngayon kung ano nagpapaligaya sa mga anak nyo, tup din. Ang totoo niya na magpapaligaya sa mga anak, hindi naman pera sa totoo. Yung pera ay na lang yan, mga secondary o pangatlo o pang-apat. Kasi pag tumagal sa totoong buhay, ang magandang relasyon sa bahay ay wala nang tatalo. Lalo na kung si Jesus Christ ang nasa gitna. Kasi yung mga pera, pwedeng meron, marami, minsan, kokonti. Kung dun nakabase, ang ikasisiya ng mga mahal natin sa buhay, ipapaliwanag natin sa kanila na ang mga material bagay dito ay nakukuha natin at pwede nating, of course, yung ating work, ang ating pagsusumikap, pero ang pinakamaganda dyan na magpapaligaya sa mga anak ay yung magandang pagpapalaki sa kanila, ng kanilang mga magulang, yung mga hindi nagbabangayan, siyempre, meron din namang, hindi naman ibig sabihin na wala ng pagtatalo. Pero di ba, napakaganda siguro na magpapaligaya sa mga anak, makita nila yung nanay at tatay nila na, halimbawa, bihira o kung magkaroon man ng argumento, pero hindi humahantog sa di ka nais-nais na saloobin o anumang bagay na aksyon na gagawin. Ito'y nase-settle kasi merong Word of God. So, ang totoo niyan, pag tinanong yung karamihan, ano magpapaligaya sa iyo? Sasabihin ng marami, kasari na rin siguro ko nung araw, pera. Diba? Magpapaligaya. Pero, matagal ko nang yung si Haring Solomon. Alam niyo naman si Haring Solomon, pinakamatalino. Si Haring Solomon parang mayaman. Tapos alam niyo na yung kanyang naging buhay. Pero doon sa kanyang book sa Ecclesiastes, parang lagi niyang sinasabi na life is useless. Lagi niyang sinasabi doon na life is meaningless. Pero, kung titignan mo, sa pera, naku, daming pera nito. Sa katanyagan, hari, sikat sa lahat. Kung iisipin mo naman,
Pagdating naman sa pleasures, parang yung kanyang buhay ay wag natin tularan yung, of course, itong buhay ni Haring Solomon ay isang historical fact, may spiritual meaning, at walang hindi ang Word of God, hindi niya itinatago ang dapat na matutuhan ng mga tao kasi ang kanyang pamumuhay, alam niyo naman yung kanyang naging mga babae sa buhay. Hindi yun ang design ng Panginoon Diyos. Genesis 2:24 tayo. Pero dahil siya nawalay sa Panginoon Diyos, hindi kasi masama na magkaroon ka ng pagpapala dito sa lupa, nakasama mo si Lord at nakuha mo yan sa maayos at mabuting pamamaraan. Kanya nga lamang, ang nangyari sa kanya, kaya nasabi niyang life is useless. Para bang sabi niya, wala na bang yung under the sun, na-encounter niyo na ba yun? Sa dito daw under the sun, parang ang life daw ay meaningless. Pero pag tinignan mo, matalino, mayaman, lahat, kung titignan mo, kasi yung tinanggal niya ang ating Panginoon Diyos sa buhay niya. Yun. Kaya sabi niya, ang life daw empty. Ang life daw ay, ano pa ba yung sabi niya? Pag tinignan nyo, ano makukuha nyo, alam mo, mabilisan lang, o mamayang gabi, o ngayon, mamayang konti, basahin nyo lamang. Makikita nyo doon yung, kasi yung kanyang naging pananaw ay earthbound. Kaya kapag ang iyong pananaw ay earthbound, alam mo ba, ako naman, nung araw, di ba, halos more than a decade ako, binata pa, nandun ako sa ermita. Doon sa ermita, andyan na lahat ng pleasures na hindi tama. Pero at that point in time, parang ang saya ko. At kung tutusin, noong mga panahon na ng 70s hanggang 80s, kung di ako nagkakamali, ang ermita ay naging number $1 earner of the Philippines. Kaya maraming pera. May pera naman ako noon at kung ano gusto kong gawin, bilhin, so on and so forth. Kaya lang wala si Lord. So, dumating ako doon sa puntos na para bagang hindi na ako nasasayahan kahit may pera. Hindi na rin ako nagsisiyahan doon sa kahit anong paghalubilo sa mundo, ganito. Parang huminto. Meron palang punto sa buhay mo na kapag ayan na ang pagtawag ni Lord sa'yo, para bagang stand still and you contemplate. Kaya nga yung awitin, yung His Kingdom Lives. Pag ginunita ko tong mga lyrics na to, ito'y nalikha nung madaling araw. Wala nang customer dun sa nightclub na pinagtatrabahuan ko. And prior to that, parang nananahimik na ako, parang hindi na ako masaya, siguro. Kasi, ang nangyari doon, yung mga elders natin, nagpupuntahan doon sa likod ng bar. At pinagdarasal ako, so on and so forth. Tapos ang gagawin ko, bigyan ko ng pera, umuwi na, binigyan ako maliit na Bible, hindi ko naman binabasa, so on and so forth. So yung walang humpay na pagpipray, parang dumating yung puntos na para bang di ba yung lyrics noon? I've been searching, I've been wondering, where am I going? What am I doing in this world we live in? Fighting for our survivals, but still failing, gaining nothing in our everyday living. Ito pang sinasabi ko noon, some have so much, many have few. Para bagang sa tingin ko, merong social injustice, parang sa tingin ko, kung hindi ko naman tinatanong ang Diyos noon. Tinitignan ko lang yung kapaligiran ko. But ito, minsan, halimbawa, yung customer namin, siyempre, sino ba naman yung gagasta ng mga libo-libo sa isang oras o 2 oras? Tapos pag tinignan ko, ang kanilang mga, iba-iba ang mga bihis, itsura, may mga magaganda sasakyan, so on, mayroong mga naglalakad, pero ang mga pera, bayong-bayong, something like that. Kumbaga, pag gumasta,
parang sabi ko, parang ito, pag tinignan mo, ganito, ganyan. So, iba na maglalaro sa isipan ko. So, ba't ito meron? Ito, buti na lang, sa loob-loob mo, parang alam ko naman ng pinanggalingan, something like that, o ano, kasi, siyempre yun naman, makakakwentuhan mo, so on and so forth. So, parang, hindi ata parehas ang buhay, parang ganon. So, tapos, walang ano-ano, yung, siyempre, gusto ng mga tao, yung mahabang buhay, magandang kalusugan. So, nasunod ko doon, humbling yourself will give you the wisdom and knowledge. Nasa Bible pala yon, as I go along, yung wisdom is the fear of the Lord, so on and so forth. So, tas tinignan ko rin, dahil nung araw, nung nag-aaral ako, mahinig ako sa mga history. So, nasabi ko doon, where are all those kingdoms now? Where are all those empires now? Parang yung mga dynasty, no, wala na. Pero walang ano-ano, but the kingdom of the Almighty lives on forever. So, yun ang turning point. Kaya dito, sabi kasi earthbound lang ako eh. Ang magbibigay lang sa akin ng kaligayahan o happiness, panglupa. Kaya sabi ni Solomon, yung under the sun, sa kanya na lahat eh. Pero sabi niya, life is useless, meaningless. So, andyan daw yung sisikat ng araw, lulubog, ang hangin daw from north to east to west, south, ang tubig daw sa river, hindi nauubos, tapos babalik din. So, yung tinitingnan niya yung dito sa lupa, paulit-ulit lang. Wala nang hindi nangyari dito under the sun, nangyari na rin yan, So, pag tinitingnan ko, so yung ako rin, ang aking pananaw din, earthbound. Pero, doon sa kanyang huling chapter, alam nyo, nung itong chapter na to, ito rin yung nabasa ko kay Ravi Zacharias. Di ba, kinuha na siya ni Lord, yung isang apologist. Ang kanyang, meron siyang pose may nag-pose Ang laman, yung Ecclesiastes 12, yung simulan mo sa 11 hanggang 14. So, nandun yun. Sabi niya ni Solomon, then finally, doon sa kanyang letter, sabi niya, walang katapusan sa pag-aaral. Hindi ko sinasabing masama mag-aral, magkaroon ng knowledge. Hindi. Sabi niya, there's no end sa writing, reading the book, so on and so forth. Sabi niya, sa kanya na lahat. Pero ang billing niya, sabi niya, ang pagkaka-create natin or a chief end of man dito sa lupa, ay sabi niya, to fear the Lord, obey His word, have reverence for Him. Lana, yun ang ating pagkakalikha. You fear the Lord, obey His command, have reverence for Him. Kasi, alam niya nung nawalay siya na-trap siya. Na-trap siya doon sa treasure and pleasures of this world. Then finally, nung sa end nung kanyang life, parang nasulat niya na nagpunta tayo dito, we came here naked at aalis tayong naked. Siguro sa panahon, halimbawa, kung hindi ka pa senior citizen, nasabi kong senior citizen, kasali ko doon. Kasi pag nandito ka na pala sa kalagayan mong mga may edad ka na, siguro sa bata hindi pa hindi mo pa maiisip yun. Pero kung maiisip mo kagad yung bata ka pa, glory to God na hindi ka lang pang earthbound. May heaven-bound Pero pagka umiidad ka na pala, halimbawa, ang dami mo nang na pagsumikapan ng mga kayamanan, siyempre kapag kasama mo na si Lord, abay, napakaganda niyan. Kasi magbibigay ka ng glory sa iyong kabuhayan dito sa lupa. Kaya nga, di ba pagka nagpapasaya sa iyo ngayon, di ba kapag na kay Lord ka na, kung nung araw wala ka kay Lord, ang magpapasaya sa iyo kapag ikaw ay merong nare-receive. Ako rin naman. Di ba pag masaya ka kapag may nare-receive ka. Pero halimbawa, kahit na hindi naman madami ang pera mo ito, kapag kasama mo si Lord, tignan nyo, suriin yung mabuti mga kapatid.
Di ba para bagang kakaiba yung kaligayahan kapag meron kang nasesharean ng iyong blessing? Hindi, sa totoo lang, sige isipin nyo, para bang merong spark sa mata mo at may glow sa face mo, i-remind ka ni Lord kung sino yung gusto mong share ng blessing mo. Di ba? Para, lalo na kung halimbawa, dahil sa, halimbawa, 30 years, 40 years, talagang nag-ipong ka, so, tapos marami ka na ngayong mga fruit of your labor na kasama mo si Lord. Di ba para bagang yung feeling ng nagpapasaya sa'yo ay kapag meron kang nababahagian na ibang tao? Ano nyo na yun? Sige, subukan nyo lang. Minsan nga, kahit hindi naman sa larangan ng pera eh. Alam nyo ba kung ano nagpasaya dito? Kasi we put a smile on Jesus naman. So, doon na muna tayo ngayon. Di ba? Smiling Jesus. So, how can you put a smile on Jesus? Di ba? Dito sa ating binasa, simulan nyo yung verse 1. Kinuha ko yung 9 to 12. Pag binasa nyo yung verse 1 hanggang 8, makikita nyo dyan na ang kinalulugod ni St. Paul, siyempre, St. Paul, lingkod ng Panginoon Diyos, kung siya'y nalulugod, mas nalulugod ang ating Panginoong Hesus sa langit. So, ang kinalulugdan niya, kasi yung sa Colossus, yung kanilang faith ay nagbunga ng pag-ibig sa mga saints. Ayun! Yung kanilang pananampalataya, sabi doon, nagbunga ng pag-ibig. Yung kanilang faith kay Jesus Christ. Tapos, sabi ni Paul, doon sa sulat niya, nabalitaan ko ang inyong pananampalataya at ang inyong pangangaral throughout the world. Sige, gusto niyo basahin ko, ha? Ito na lang. Para makita nyo kung ano yung kinalulugdan ng Diyos. Kasi kinuha ko yung 9. Ito, subukan natin dito sa 3. We give thanks to the God and Father of our Lord Jesus Christ, praying always for you, since we heard of your faith in Christ Jesus and of your love for all the saints, because of the hope which is laid up for you in heaven. So, heaven bound, of which you heard before in the word of the truth of the gospel, which has come to you, and it has also in the world. So, nagkaroon ng spread ng gospel. Yun ang kinalulugdan ni Jesus Christ. So, let us put a smile on Jesus by our faith and manifested in our love for fellow human beings and be a part of the spreading of the gospel and is bringing fruit. Imagine, ang gospel kapag nakarating sa isang lugar, katulad nung lagi sinasabi ni Lola Tess, Psalm 65, Beb, ano yan? 11, tignan nyo nga. Na kapag nadala ang mabuting balita, naayos yung lugar, ito, sabi, kaya pag ikaw ang may dala-dala ng mabuting balita, we put a smile on Jesus. Imagine, tayong lahat yan. Di ba? Ito, so yun na yun. And bring forth fruit, as it is also among you, since the day you heard and knew the grace of God in truth. Imagine. Naalala niyo yung sinare ni Pastor JB nung nakaraang Wednesday? Yung what completes the happiness of our Lord Jesus Christ is for us na pinili at tinawag na mag-bear ng fruit that will last. Imagine. Yung fruit of the Holy Spirit and yung convert na nadadala natin kay Lord brings completeness of of Jesus' joy. Ilan na yung tubig. Nasa likod ko. Di. Talagang isipin nyo, halimbawa, uli. Tayo, mga manggagawa, tayo. Tanungin uli nyo yung sarili nyo. Di ba, ito, sa ayaw at sa gusto nyo, tingnan nyo maigi. Ako hindi ko namamalayan, pero namamalayan ko na. Pag ako'y nakakapaghayag ng salita ng Diyos, para bang tuwan-tuwa ako? Natutuwa ako. Kahit na, alam mo, katulad ng ating mga usapan sa umaga, actually, we are led kami lahat by the Spirit of God, glory to God. Pero, it brings joy.
Hindi ba? Pag kami kausap kang Kristiyano, o it becomes a burden to you. Kasi may mga pagkakataon na dumanas na ba kayo na magpe-prepare kayo ng lesson or sermon, then it becomes bugnuting ka, para bagang habang nag-aaral ka, wag kang istorbohin, ganito, ganyan, walang ganito, ganyan, tapos pag-share mo, lagi kang parang galit. Nakakita na ba kayo ng ganon? Kasi pag galit ka, hindi ako nagagalit ano lang ako, para ako si Minister Boy. Medyo mahina na rin siguro ang tenga ko kasi ewan ko, kay Minister Jerry, hindi ko rin alam. Excited! Oo! Parang katulad, di ba, sabi natin, Minister Boy, galit ka ba? Hindi! On fire with the Lord! Di ba, sige, isipin nyo, kaya kung ikaw ay, halimbawa, you are a servant of the Lord, tapos pag mag-share ka, parang sipunin na manok. Mga kapatid, ano yung impart mo dun sa mga nakakapakinig sa'yo? Ikaw pa naman ang may dala ng mabuting balita. I-spread mo yung gospel ni Jesus Christ that will change their lives. Diba? Diba? The law of the Lord is perfect, reviving the soul. Dala-dala mo yun, tapos parang wala ka man lamang kasiyahan. So, masaya ka ba kapag nagpipreach ka? Masaya ka ba kapag nakakapag-share ka ng gospel? Masaya ka ba kapag nag-share ka ng blessing mo? Di ba kakaiba yun, maniwala kayo. Kasi, of course, masaya ding makatanggap. Di ba? Pagka nakatanggap ka, kung ikaw naman magbibigay, masaya ka ba o malungkot? Purbahan mo rin yung sarili mo kung naliligayahan ka kapag ikaw ay nag-share ng whatever you have. Not necessarily material blessings. Dito sa 10 hanggang 12, meron ditong 4 na nagbibigay ng smile kay Jesus Christ. Dito sa 10 sa 12. So una, ang nagbigay ng ngiti kay San Pablo at sa ating Panginoon Diyos, kasi San Pablo, lingkod ni Lord, tuwan-tuwa na, di lalong matutuwa si Lord. Yung faith ng mga taga-Kolosas, yung kanilang love kay Jesus Christ at nag-manifest sa kanilang pag-ibig doon sa mga mananampalataya at doon sa pagpapalaganap ng salita ng Diyos. Galak na galak si Jesus Christ. O meron ditong mga ilan. Una, tingnan natin kung ano put a smile on Jesus. Sige, tingnan natin. Dito sa scripture. Ito, mga kapatid, sa 10. Na-stuck. Ito na. Ito. Sa 10. That you may walk worthy of the Lord, fully pleasing Jesus, Him. Capital yung Him, Jesus. Ito, being fruitful in every good work. Ayan. So, ang magpapaligaya o magpapangiti kay Jesus Christ ay yung bunga ng iyong mga mabubuting gawa sa iyong kapwa. So, doing good, hindi doing bad. So, stop saying things that will put down anybody. Stop doing things that will discredit anybody. And start doing good to others. Start building up others. Exercise the gift of discernment to make the best of others, making them realize their potential in serving God and be of use to doon sa any given circumstances that you are in right now. That is doing good. So, stop
doing bad things to anybody. Saying things to anybody that is bad. Thinking things that is bad to anybody. Having a wicked imagination against anybody. Put an end to it. So what brings a smile to Jesus? And it also helps you. It is a medicine. Alam niyo ba yon sa Proverbs 17:22? Na a cheerful heart is like a medicine. So gusto niyo ba yung laging we can put a smile sa katabi natin. Oo. So doing good. Pangalawa, tingnan natin kung ano pa. Nakita niyo ba yung susunod? Ano ba mangyayari diyan? Tingnan natin, ha? Ang susunod diyan ay getting to know our Lord better. Yung the knowledge of His will. Imagine, magpuputa smile yan sa face ng ating Panginoong Hesukristo. Di ba subukan nyo lang, magkaibigan, o mag-asawa, o nanay, tatay. Di ba pagka the more you know yung partner mo, di ba, the more it will put a smile kasi magagawa mo yung mga gusto at hindi mo gagawin yung hindi gusto. So, magpuput ang smile kay Jesus Christ if we try to know Him better. So, ngayon, naka-lockdown. So, para bagang masyado atang malawak yang to know Him better. I-simplify natin lang on how to know Him better. Di ba ngayon, nasa stay home tayo. Kasali rin ako dyan, Sa Netflix, yung isang pelikula ng mga Korean movies. Nakakatapos ka ba ng isang pelikula sa 24 hours? Nakakatapos ka ba ng pelikula sa 3 araw na 16 episodes? 24 episodes? Ilang araw mo natatapos yan? Sige, purbahan mo lang. Yung totoo lang, pagka ngayon stay home, di ba? So, yung Netflix, I have nothing against do sa mga Korean, magaganda nga yung kanilang istorya, parang Pilipino rin. Tsaka parang, kaya lang, nahihirapan ako bumasa yung sa ilalim So, pero may mga lesson doon mga kapatid sa kanilang mga kingdom. So, di ba, nalilibang tayo. So, kung doon nakaka-spend ka ng isang pelikula na 24 episodes in 3 days, kasi isang episode, 1 oras minsan pag upo mo doon hanggang 5 oras, 5 episode yon. Gaano katagal ka magbasa ng Word of God? So, pwede mo nang simulan doon. Kung sa Netflix, nakaka-5 episode ka, siguro naman yung 5 chapter sa Bible, wala pang 1 oras yon. Oo, yung basa lang. Hindi ko naman sinasabing unawain, so subukan mong pakainin lang yung espiritu mo yun, 5 oras. Talagang tatagal ka simulan mo kaya yung yung 1 oras, baka 10 chapters yan. Kung mabilis ka pa magbasa, 15 chapters yan. Kung saan mo gusto simulan. Kung sa Genesis o kung hanggang pataas. So, dun, to know Him more. Yung Word of God, pwede naman. That put a smile on Jesus. So, samantalahin natin, di ba? Kasi kung pagka may trabaho na uli, pwede na lumabas uli. Actually, tatanungin mo yung sarili mo. Pagka natapos na ang lockdown, pag lumabas, ano una mong gagawin? Yun. So, bangamat na itanong ko sa inyo, pero alam kong naisip na ninyo na pagka natapos na itong lockdown, ano ba unang gagawin mo? So, siyempre, sabi ng iba, pupunta sa mall kasi malamig, magkakape, pupunta doon sa magandang restaurant. So, hindi ko sinasabing masasama yan, mga kapatid, Pero, put a smile on Jesus. Ngayon, siyempre, pero sabihin, namimiss ko na yung prayer meeting. Bakit hindi?
So, unang-una kong pupuntahan yung mga ka-brothers and sisters. Magsasama-sama kami. Di ba? Ang ganda nun. Dahil matagal mo hindi nakita eh, di ba? Tapos sasabihin mo, total, nagkaroon ako ng something, ako ang unang magbo-blow out sa kanila. Di ba? Para di ba? It brings a smile kay Jesus Christ. Sige, gawin, subukan nyo lang. Di ba pagka meron kang nabigyan, tapos yung nagbigay parang tuwan-tuwa, nakita mo, pinopost pa lahat yung mga binigay mo. Lahat. Yung seed, parang lumago. Then ikot ng ikot, di ba? Pag tinignan mo nga, parang pag nagbibigay ka, parang hindi naman nauubos. O tingnan pa natin yung susunod. Ito yung shiner ni sister ni Leah. Leah, sa kanya ba yung, ano ba siya? Sa Philippians 4:13 ba siya? I can do. 19 pala siya. 4:13 siya. 19, okay. O, yung Philippians 4:13, sabi rin, si Jamie, oo. Ang sabi doon, kapag natutuwa si Lord, kapag ang strength mo ay galing sa Kanya. Oo, sabi doon sa 10 hanggang 12. Imagine, kapag ang strength mo nagmumula kay Lord, it brings a smile on Jesus. Kasi hindi nagmumula sa iyo eh. O subukan mo na lang, alam mo sa tao-tao, di ba? Uy, salamat na lamang doon sa shiner mo. Nagkaroon ako ng comfort. Uy, salamat na lamang doon sa shiner mo. Na-overcome mo pala yung, kaya ko pa rin pala. Di ba yung strength na nanggaling sa Kanya, tuwa ka? So, ikaw naman yung nakapagbigay ng strength sa Kanya, di ba? Hallelujah, hallelujah. What if Jesus, yung strength mo galing kay Jesus, ina-acknowledge mo? O, di tuwan-tuwa si Lord doon. O, sunod pa. O, huli na lang. Tingnan nyo, ang dami doon, ang dami. So, the Lord will reveal to you kung talagang desire to put a smile on Jesus. Desire to put a smile on ating mga budget sa executive at kung saan mang branches yan ng gobyerno. Yung kanilang mga ibang projects ay stop muna. Ang kanilang mga budget, mga so on and so forth, ginawad sa pangangailangan ng taong bayan. Hindi ka ba natutuwa niyan na halos lahat ng Pilipino, dito nga sa BF, ang sabi, kay mayaman, kay mahirap, bibigyan daw ng, anong tawag natin dyan? Ayuda. Kay Lord, anong ibig sabihin? Hindi lang to ayuda. Pagka kay Jesus Christ, bibigyan ka niya ng kalakasan. Imagine, kalakasan ng universe, creator ng universe. Anong klaseng power yan? Nako, grabe yan. Kapag in-acknowledge mo na I can do nothing without you and my strength comes from you. Pag sinabi mo yan, uy, itong anak ko, di ba, meron kang anak, sasabihin, alam mo, narinig mo yung anak mo, nakikipagkwentuhan doon sa mga kapwa niya kalaro. Kukwento ka nung, alam mo, hindi alam nung anak mong maliliit, nagkukwentuhan, ay, yung tatay ko, ganito, ganyan. Alam mo ba, yung nanay ko rin, ganito, ganon. Di ba natutuwa ka? Kung hindi dahil sa nanay, tatay ko, hindi rin ako makakaaral eh. Tsaka, thank you, Lord. Ba, tanungin niyo yung mga bata. Yung susunod kasi, giving thanks. Nandito. Giving thanks to God. It honors Him. Di ba yung mga bata, di ba, pag narinig mo, ay, sasabihin nun, mamya pa yun, ikukwento na yun. Kakain daw kami sa Jollibee, kakain kami ng Chicken Joy, kakain kami ng spaghetti. Ang sarap-sarap ata nun. Ang mami ko, daddy ko ang bibili nun. Ay, thank you, Lord. Kwento pa lang yun, hindi pa nagaganap. Yung mga bata. What more, yung creator ng universe, tapos sasabihin natin, ay, salamat po, Lord. Halimbawa ngayon, ano yung natanggap mo na pagpapala? Huwag mo nang tingnan yung material. Ano yung natanggap mo? Sangkatutak yan. Dito sa pangyayaring ito, sangkatutak yan. And we give back all the glory and honor to God, and that put a smile on God. So, mga kapatid, put a smile sa the world that we live in.
sa mga kapwa-tao, tayo may dala nun. And let us discern and put a smile on Jesus. In Jesus' name we pray. The blessings of the Lord, the love of the Father, the grace of our Lord Jesus Christ, and the fellowship of the Holy Spirit remain in you all. In Jesus' name we pray. God bless us all. God bless us all. Amen.